Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Bato si Tony Claire Castro. Kamusta ba ang ating audio mga ka-clear? Alam mo, marami na ngayon mga ka-clear, alumni, alma mater, ang medyo pumipitik-pitik, no? Sa kanilang mga graduate, di ba? Sa kanilang mga graduates, sa kanilang mga mista. Kahapon na balita mga ka-clear na yung larawan doon sa wall ng Assumption na kumbaga empowered women, o empowered Assumption is for girls yata to, di ba? Empowered women ang inilagay sa wall ay tinanggal ang larawan ni Senator Loren Legarda, mga ka-clear, dahil ayon sa kanila, no, sa kanilang pag-aanalisa at pag-i-evaluate, mukhang hindi na naaayon sa values ng Assumption ang ginagawa di umano nito si Senator Loren Legarda. Di ba? Sumunod, yung dating mga UP, student leaders ng dalawang partido, magkalaban pa yun, sa UP, nagkaisa mga ka-clear. Yung mga dating alumni, no? Nung nabanggit na dalawang partido, political party sa UP, parang ayaw nila yung nakikita na ginagawa ni Senator Alan Cayetano. Nagkaisa sila at hiniling pa kay Senator Alan Cayetano na mag-resign mga ka-clear. Pangatlo na to na nakikita natin mga ka-clear mula sa PMA. Okay? Pakinggan lang ulit natin mga ka-clear, ano ba yung binilin kasi nitong si Pangulong Marcos Jr. sa mga graduates ng PMA. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Diba? Do not lie, do not cheat, do not steal, and do not tolerate, diba? Anyone who will do these things or do these acts. Diba? Kasama yung do not tolerate. Ngayon mga ka-clear, ito, may mga mista itong si Senator Bato. May mga mista ito si Senator Bato na gustong magbigay ng suporta. Bakit? Kumanta Kumanta doon nagtatawag ng tulong. Mga ka-clear. Kinanta yung PMA hymn. Diba? So ngayon, may isang umalma sa batch niya, mga kabatch niya sa Sinagtala, class of 1986. Okay? Bakit? Mga ka-clear kasi ganito. A retired flag officer is calling on his Philippine Military Academy batchmates to exercise independent judgment and restrain amid mounting pressure within their ranks to publicly support former Senator Ronald De La Rosa, who faces proceedings before the International Criminal Court. So, may mga taga-PMA, may mga kabatch, mga ka-clear, pinipilit gumawa ng manifesto or letter of support para kay Senator Bato De La Rosa. Nasaan na yung inyong code? Yung inyong ang tawag doon? Nasaan na? Yung tinatawag ni Pangulong Marcos Jr. na honor code. Do not lie, do not cheat, do not steal, and do not tolerate. Diba? Kakasabi pa lang Kaya kayo hindi naman nila lahat mga kriminal, hindi naman maayos, diba? Kaya nababago yung honor code nyo kapag kayo ay mayroon ng pwesto o mayroon na kayong ranggo. Kapag plebo kayo, estudyante kayo, maayos. Diba? Lagi nyong binabanggit. Kahit siguro sa pagtulog nyo, binabanggit nyo yan. Pero kapag tumaas na ng tumaas ang inyong ranggo, diba? Dahil sa pakikisama para sa ranggo, nakakalimutan ng honor code. Mountain you! Tikman ang adventure!
Di ba? Katulad niyan. Kasi sabi lang na do not tolerate. Alam naman ng mga mista niya na may warrant of arrest na inisyu ang ICC. At ngayon, mga ka-clear, si Senator Bato ay nakalista na wanted ng ICC. Di ba? Oh, sabi natin, most wanted kasi siya palang hinahanap. Di ba? Wanted siya. Di ba? Sa mata ng ICC, pugante siya. At sa mata natin ngayon, dahil may warrant of arrest at siya'y tumatakbo, para na rin siyang pugante. Diba? Pugante. Oh. Ang tanong natin, matotolerate din ba ito na Supreme Court? Diba? Alam natin na yung kaso na dinidinig sa ICC, may jurisdiction ng ICC doon. At since binigyan natin sa ICC ang jurisdiction because of RA 9851, diba? Ibig sabihin, pagkakaiba ba sa ICC ang mag-issue ng warrant of arrest when in fact binigay natin through RA 9851 yung jurisdiction ng dinggin ng kasong ito doon sa ICC? Diba? So, tuloy tayo mga kapatid. Yan. So ngayon, sabi ni retired Rear Admiral Alan Cusi, a former PMA superintendent and member of the PMAC Nagtala class of 1986, so kaklase ni Senator Bato, kaklase ni General Mau Aplaska. Diba? Issued an open letter, o siya nag-issue, to his batchmates, warning against signing a solidarity statement. Kung baga, nagkakaisa silang lahat, pabor kay De La Rosa without careful reflection. Oy, ibig sabihin, mag-isip-isip kayo. Mista, mag-isip-isip kayo. Diba? Bakit? Sino ba yang susuportahan nyo? May kaso yan. At the time, na sila nagwa-war on drugs at nag-EJK, mga mista, di kayo kasama sa patayan. Hindi kayo kasama sa reward. Sino ba ang nagbenepisyo nun? Kung may yumaman man, mga clear, baka naman, hindi naman kayo siguro kasama doon. Diba? Nung may ginagawang di umanong krimen, di kayo kasama doon. Nung namamayagpag sila, di rin naman kayo kasama doon. Then all of a sudden, ngayon, na mayroon dapat na panagutin, diba? Ang ICC, kung wala namang kasalanan, di-dismiss. Diba? Tapos, may kaso, crimes against humanity, suporta kayo? For what? Suporta kayo makatakas? Saan kayo susuporta? Saan kayo susuporta? Para tumakas? Tanong. Nagtago. Tumakas. Tumalilis. Tumakbo. Susuportahan nyo yun? Mista? Nasaan na yung honor code nyo? Okay lang? Ng isang pugante? Isang wanted ng ICC? At ang kaso doon, mga clear, wag natin kalimutan, Pilipino ang nagdemanda ron. Hindi kung sino lang. Kapwa nyo, Pilipino, mga mista. Mga mista ni Senator Bato. Kapwa nyo, Pilipino yun. Pilipino na dapat nyo ngang pinagtatanggol. Diba? Hanggat walang decision ng Supreme Court, or rather, ang korte, ito nga sabi nila ito ironic sabi nila, bakit kailangan ikulong? Yan bakit kailangan ikulong? Wala pa naman decision siya guilty. Kaya nga may kulungan kaya nga may dito nga sa Pilipinas nakukulong kahit hindi pa guilty Pag ang kaso is no bail no bail recommended Diba? Okay, sabi nila, hindi pa naman to nahuhusgahan, bakit kailangan ikulong? Sabi ni Inday Roque. Pero, mga kakil, yung mga taong pinatay, wala rin yung kaso. Wala rin yung kaso. Diba? At yung pinatay na yun, hindi pa yung nanulak ng NBI agents. Hinuli lang, biglang sinabi ng laban, patay. See? Nakukuha nyo ba yung comparison? Diba? Sasabihin nila, ba't kailangan ikulong? Wala pang kaso yan. Hindi ba yan nahuhusgahan? Diba? May presumption of innocence. Diba? Yung pinatay, walang kaso. Bakit nasentensya na ng death penalty lumabas? Pinatay kasi nanlaban. Di ba may presumption of innocence din yun? Tapos sasabihin ng mga troll, kailangan lang sila mamatay kasi mga addict sila Nasaan ang pruweba? So, pwede ba natin sabihin kay Senator Bato yun, dapat siyang makulong kasi killer siya Diba? See? Kapag ka senador, pwedeng ipatakas. Pag may pera, may impluwensya,
pwedeng tumakas. Legit. Pero kapag ka walang pera, mahirap, pag tumakas, nanulak, nanlaban, patay. Diba? Kita niyo yung difference? Oh. Okay. Yan. A signature given without careful reflection, sabi ni Rear Admiral Cusi, may comfort emotions today. Yes, oo. Kasi mako-comfort niyo yung mista niyo eh. Ngayon. Diba? Kino-comfort niyo yung mista niyo kamukha nung ginawa ng ibang senador. Doon. Nung nagkasugat sa daliri, ang dami-dami nag-comfort sa kanya. Yung pala, nagkasugat siya, dandadapa siya. Diba? Yet, sabi niya, burden both individual honor and class integrity tomorrow. Ayan na magsasuffer sa inyo. Okay? Iko-comfort niyo yung isang tao ngayon, pero yung honor nyo, yung sinagtala, tama ba sinagtala? Sinagtala class of 1986, yung honor nyo naman ang mababahiran. Pati yung class integrity, bawat isa to bawat isa sa inyo, pati yung class integrity nyo ay malalagay sa alanganin sa susunod na mga araw. Kaya bago pumirma at magbigay ng suporta, isip-isip, EMAR kayo eh. Dapat mas mataas yung level, di ba? Kasi pinag-aral kayo ng taong bayan. Di ba? Ang nagpaaral sa inyo dyan, mula first year hanggang makatapos kayo, taong bayan. Hanggang sa nag-ano nga kayo nagtatrabaho kayo, taong bayan pa rin nagpapasweldo sa inyo eh. Tapos, without careful reflection, magbibigay kayo ng suporta sa isang tao na alam nyo namang inaakusahan ng pagpatay. Kusi acknowledge that some classmates have been pressuring fellow members of the batch to sign a statement of support for De La Rosa, who is also a sinagtala member. He pushed back against the pressure. Umayaw siya. Di pwede. Mag-iisip tayo dapat. Drawing a sharp distinction between the current situation and a famous act of class solidarity during their cadet years. Oo, pag cadet years kayo, dapat solid kayo. Pero kung may kinakaharap ng ibang sitwasyon, ibang krimen, ay ibang usapan. Ayan yung tawag nilang class solidarity during their cadet years, so-called as yearling walkout, in which the batch walk out in protest over what they believe was the unfair treatment of classmates within the academy. Within the academy. Iba to eh. Iba na yung sitwasyon nyo. Today's situation, sabi niya, is different. Is fundamentally different. What confronts Mr. Senator Bato is not a disciplinary matter inside PMA, but a grave, legal, and constitutional issue being addressed within the framework of national and international law. So may kinakarap siyang iba. Legal at constitutional issue. Diba? Napapaloob sa national at sa international law. Yung batas natin dito at batas sa ICC. Hindi ito pang estudyante lang na dapat kayo palagi nakakaisa. Ibang issue to. Crime against humanity pinag-uusapan dito. Diba? So, the retired admiral stressed that opposition to signing the statement does not constitute a betrayal of brotherhood. Tama. Brotherhood should never compel a man to surrender his conscience, independent judgment, or fidelity to the Constitution merely to prove loyalty. Tama. Yan yon. Dapat yung code of honor nyo na do not lie, do not cheat, do not steal, do not tolerate, dapat nasa puso nyo pa rin kahit hindi na kayo estudyante. Kahit hindi na kayo kadete. Diba? Buti pa si Rear Admiral nag-iisip. Pero anyway, di natin alam kung sino ang pumirma. Pero, yung namimilit pumirma, hello, isip-isip. Hindi nakukuha ang pagiging tama. Diba? Sa pamimilit nyo. Sa pag-concede sa inyong pamimilit. Diba? At hindi rin matatawaran na ang brotherhood, diba? Yung pakikisama bilang parte ng sinagtala, kundi man siya pipirma sa alam niyang hindi tama. So, ang pamimilit ay hindi nararapat sa isang brotherhood. Dapat igalang nyo ang batas, igalang nyo ang damdamin ng inyong kapwa, miyembro, ang kamistan nyo, at mas maniig dapat, mga kaklir, manaig sa kanila kung ano sinasabi ng konstitusyon at kung ano ang sinasabi ng batas. Hindi porket mistan nyo, hindi porket kumanta ng PMA hymn,
Kahit alam yung nalalagay sa alanganin at tumakas pa sa batas, bibigyan niyo ng suporta. Diba? Mas comprehensive yung honor code ng PNPA. Nagano si Sergeant Putik pala, PNPA. We the cadets don't lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Diba? Yan yun eh. Nor tolerate among us those who do. Huwag niyong kampihan. Kaya saludo tayo kay Rear Admiral Cusi na siyang tumayo na hindi dapat pilitin ang mga miyembro kahit kayo magkakaklase kung mali ang ginagawa ng isa, ito tolerate nyo. Hindi pwede. Diba? Chakit-chakit naman, sabi ni, Susan Larson eh. Chakit-chakit naman, diba? So dapat, ang mga PMA hindi porket kamista nyo, kakampihan nyo. Diba? Hindi pwede ganon. Kasi masisira kayo. Diba, Sergeant Putik? Yan yun. Okay, mga ka-clear? Okay, yan lang po tayo ngayon. Nakita na natin. Isang miss natin. Meron pa ba dito? Wait lang meron pa ba ako dito? Yun lang mga clear. Meron pa ba dito sa dulo? Wala na. Okay, teka lang. Basta tayo. Grabe, sikat kami. Mga assumptionista ba? Ikaw, Lauren with Gloria, ang mga assumptionista kamo, saan ba mga manners? Sabi ni Glenz, 68 paspe. Yan. Pati ba si Tita Cory? Tingnan natin. Cory. Aquino. Assumption College. Tignan natin. Yata oo nga. She transferred to Assumption Convent. Then also in Manila to pursue high school studies. High school. Yung college niya. Tignan natin. Si Tita Cory. Wait. She transferred to Assumption. Okay. Tignan naman natin Okay. Naiba tuloy tayo. Naisip tuloy Assumption. Wait lang. Si Tita Cory Aquino spent her elementary days in Saint Scholastica, where she graduated at the top of her class as valedictorian. Wow, matalino pa si Tita Cory. She transferred to Assumption Convent, then also in Manila, to pursue high school studies. After her family moved to US, she attended Raven Hill Academy in Philadelphia. She then transferred to Notre Dame Convent School. Puro convent Kaya pala mainhin si Tita Cory, where she graduated from in 1949. Okay, assumptionista nga siya. Assumptionista. Okay, mga ka-clear. Okay? So, yun lang. Yun lang tayo, mga ka-clear, Roman Sarap. Jesus Beltran Jr., Tatay Jess. Rose Pablo. Delphine Jr. Garay. Igan Augusto Ikina. Aurora Malaluan. Everest.